Samantala pinapalikas naman ng Amerika, UK at Germany ang mga sibilyan o dayuhang nasa Lebanon at West Bank dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon at huwag nang hintayin na maipit sa kaguluhan. May mensahe naman si Ahmad al-Hamidawi o mas kilala sa tawag na Abu Hussein, pinuno ng Kataib Hezbollah militant group noong Miyerkules na kinakailangan ng umalis ng bansa ang masasamang tao. Kung hindi, ay matitikman nila ang apoy ng impyerno sa mundong ito bago ang kabilang buhay. Grabe mga utol, no? Talagang bantaan na at siguradong tototohanin nila yan. Okay? So nagkakampihan yung mga militant group, no? Hezbollah, Houthi, Shiite, something like that, Hamas. Anyway mga utol, para i-check itong article na to, yung legitimacy ng pag-atake ng Iran sa US, tiningin ako, marami, napakadami mga utol, pumili lamang ito. Ito'y mula sa Foundation for Defense of Democracies. Ayan mga utol, October 18 lamang yan. Iran-backed militias attack US forces in Iraq. Okay? So legit na legit, basahin lamang natin ng konti para mas maunawaan natin. No? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Hindi kaya nagsisimula na ang kinatatakutan ng lahat dahil parang lumalala na ang nangyayari sa Israel dahil meron nang nadadamay. Ano nga ba yan? Ayan mga utol, Iran umatake na sa military base ng US sa Iraq. So inatake ng Iran ang US military base. Okay, etong Iran ay alam nating sumusuporta sa mga Palestinian groups. Okay mga utol, so yun na yun. Kasi medyo lagi na nalilimited dahil doon sa pangalan ng grupo na yun, yung H, yung Eham. Anyway, mga utol, alamin na natin to at mamaya ika-counter check natin yung mga report o yung mga article tungkol dito. Game na, mula ito kay John Reps. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game. Bahagyang nasugatan ang ilang mga sundalo ng Amerika dahil sa pag-atake ng mga drone at rocket sa base militar ng US sa Iraq. Sumiklab ang tensyon sa rehiyon habang tumitindi ang tensyon sa Israel, Palestine at Lebanon. John Reps. Dalawang drone at mga rockets ang inilunsad ng Iran Islamic Revolutionary sa base militar ng US sa Al-Assad Air Base sa kanluran ng Iraq. Ayon sa isang pahayag ng US Central Command, hinarang ng mga puwersa ng US ang tatlong drone, ngunit may isang nakalusot na humantong sa minor injury ng ilang mga sundalo at mga gamit. Kaya ang puwersang militar ng US ay mahigpit na binabantayan at sinusubaybayan ngayon ang sitwasyon sa Iraq. Bago pa nangyari ang pag-atake ay nauna nang nagbanta ang Iran na aatakihin nito ang mga pasilidad ng US sa Iraq dahil umano sa pakikialam nito at pagsuporta sa Israel. Sa isang pahayag, inaangkin ng Iraq ang pag-atake at sinabing higit pang mga operasyon ang kanilang gagawin laban sa pakikialam ng Amerika sa away ng Israel at Hamas. Ang pag-atake niyan ay sinunda naman ng 3 cruise missiles at ilang drone na pinaputok mula sa Yemen patungo sa Israel. Ngunit ang mga missile na ito habang binabaybay ang hilaga sa kahabaan ng Red Sea ay doon naman nakastandby ang isa pang barko ng Amerika kaya na-detect ang mga missiles na ito at na-intercept ng USS Carney na isang guided missile destroyer ng Amerika. Isa itong patunay na pagdating sa digmaan ay advance ang mga kagamitan ng Amerika. Ang mga nasabing missiles na mula sa Yemen ay pakawala umano ng militanteng grupo na Houthi. Ang Houthi ng Yemen ay isa sa mga suportado ng Iran kabilang ang Hamas at Islamic Jihad sa Palestine at Kataib Hezbollah naman sa Lebanon. Pucha, palala na ng palala mga utol, no? Kung magtutulong-tulungan na lalala to, and knowing United States of America gaganti ito mga utol. Hindi to pwede o hindi to palalampasin
ng US etong gantong mga atake sa kanila. Lalo na may mga nasugatan, lalo siguro kung may nasawi sa kanilang mga personnel. Okay, nakakatakot na yung mga sundalong andyan, no? Pag dyan ka nakadestino, nakakatakot na kasi anytime pwede kayong pasabugin o bombayin kasi una talagang tatargetin yung mga military base. Okay? And dahil umatake na itong Iran at inamin naman nila o kinlaim nila yung responsibility, so tukoy agad ng United States kung kanino nang galing yung mga missiles na yon. Anong gagawin ng United States of America? Di lalala lamang yan, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Mamaya i-check natin yung report o yung mga article tungkol dito, mga utol, ha? Tuloy na muna natin. Ito ay kasunod ng isang pahayag ng Iraq tungkol sa pambobomba ng hospital sa Gaza kung saan sinisisi nito ang US at ang suporta nito sa Israel para sa sakuna at panawagang wakasan na ng US ang presensya sa Iraq. Ayon naman sa Hamas, ang pagpasabog sa Gaza ay mula sa isang airstrike ng Israel na ikinasawi ng daang-daang sibilyan na kaagad naman itong ipinakalat ng mga media sa buong mundo. Ngunit ng imbestigahan ay napatunayang mula sa pumalyang raket ng jihad ang tumama sa nasabing hospital at hindi rin daan-daan ang namatay. Samantala pinapalikas naman ng Amerika, UK at Germany ang mga sibilyan o dayuhang nasa Lebanon at West Bank dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon at huwag nang hintayin na maipit sa kaguluhan. May mensahe naman si Ahmad al-Hamidawi o mas kilala sa tawag na Abu Hussein, pinuno ng Kataib Hezbollah militant group noong Miyerkules na kinakailangan ng umalis ng bansa ang masasamang tao. Kung hindi, ay matitikman nila ang apoy ng impyerno sa mundong ito bago ang kabilang buhay. Grabe mga utol, no? Talagang bantaan na at siguradong tototohanin nila yan. Okay? So nagkakampihan yung mga militant group, no? Hezbollah, Houthi, Shiite, something like that, Hamas. Anyway mga utol, para i-check itong article na to, yung legitimacy ng pag-atake ng Iran sa US, tiningin ako, marami, napakadami mga utol, pumili lamang ito. Ito'y mula sa Foundation for Defense of Democracies. Ayan mga utol, October 18 lamang yan. Iran-backed militias attack US forces in Iraq. Okay? So legit na legit, basahin lamang natin ng konti para mas maunawaan natin, no. Hindi ko alam basahin to eh. Shiite, tama. Shiite militias backed by Tehran targeted 2 US bases in Iraq on October 18 with Iranian-made suicide drones. So mga drones lamang ang pinaatake, no. The militia claimed the attack. Okay, so kaya natukoy sila, kinlaim nila yung pag-atake, no. So the militia claimed the attacks were a response to Washington's support of Israel in its war against Hamas. So dahil nga sinusuportahan ng United States ang Israel kontra sa Hamas, kaya sila inatake nitong militia group na galing sa Iran, no? The US military said it thwarted 2 armed drones before they could strike the Al-Assad air base in western Iraq. Later that day, US forces thwarted another armed drone that targeted Al-Harir air base located in the semi-autonomous Kurdish province of Erbil of northern Iraq. The US Central Command reported that a member of the coalition forces received minor injuries from the drone attack on Al-Assad but reported no injuries from Al-Harir attack. So 2 base militar ng US sa Iraq ang inatake, no? Separate attack pero parehas drone na intercept ng guided missile yung ilan. Okay, yung isa yung tumama sa Al-Assad ba? Kung hindi ako nagkakamali. So yun na yun. Mga utol, expert analysis, the Iran-backed militias are dangerous force multiplier for Iran and the Islamic resistance with hundreds of thousands of battle-hardened fighters at their disposal. These militias can serve as a strategic reserve in a war with Israel and pose a direct threat to US interests throughout the Middle East. So lalala na nga ba itong
gerang ito nangyayari. Kung napapansin nyo, no? Yung gera dyan sa Middle East na paulit-ulit na lamang. Tsaka hindi nawawala talaga yung tensyon. Bakit kaya? Simula bata ako. Ganun na yung Iraq-Iran, no? Yung kay Saddam Hussein, naalala nyo mga utol. So, bakit kaya? Anong dahilan? Dahil ba sa langis? Ano ba? Politika? Wala namang ibang ano dito. Wala, sa totoo lamang kung titingnan mo yung pinakailalim ng ugat ng dahilan ng lahat ng bagay dito, wala namang ibang pinagsisimulan kundi kasakiman. Yun lamang, mga utol. Kadalasan talaga yun ang pinag-uugatan ng kaguluhan, ang kasakiman at ang pagkatakaw sa kapangyarihan. Okay? So ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin. Legit yung ano natin topic natin ng featured video at saka mamaya titingnan rin pa rin natin yung isa pang report tungkol dito. Okay? Tuloy na muna natin. Ayon naman sa Amerika ay handa silang gawin ang lahat ng kinakailangang aksyon upang labanan ang anumang banta. Kaya matapos atakihin ang kanilang base militar sa Iraq ay dumating ang 354 Fighting Squadron ng mga 18 Thunderbolt o mas kilala sa tawag na 18 Warthog. Ang 18 Warthog ay dati nang nagipaglaban sa Iraq at sa iba pang mga bansa ilang taon na ang nakalipas. Ang 18 ay isa rin sa kinakatakutan ng mga tangke ng kalaban dahil sa 30mm Avenger cannon nito sa nguso. So paano nga ba ito gumagana? Yan. Wasak oh. Kitang-kita ang malalaking butas mga kabayan dahil sa malakas na impact ng uranium ammo nito. Bukod pa dyan ay hindi rin basta-basta tinatabla ng bala ang harapan at gilid na bahagi ng eroplanong ito dahil sa titanium armor. Kaya nitong magkarga ng iba't ibang mga missiles depende sa misyon. Heto at panuorin natin ang actual video ng pagdating nito. Isa lang ibig sabihin ng pagdating ng mga Warthogs na yan, no, yung A-10 Thunderbolt, no, gagante ang United States of America. Sigurado, yun ang pwede mong asahan dyan. Hindi yung papayag na ganon, na birahin ang kanilang military base tapos walang gante. Knowing United States of America. Anyway, check natin itong isang article na interesante talaga ako dahil parang may something no? May para maibahagi ko rin sa inyo kasi parang karagdagan ito. Karugtong nung una nating article na binasa. Ito yung mula sa Air and Space Forces magazine. Okay, mga utol. So, Navy ship downs missiles and drones as attack on US bases continues. Okay, October 19 naman to. A US Navy warship in the Red Sea shot down 3 cruise missiles and several drones on October 19 that were launched by Iranian-backed Houthi rebels and potentially heading towards Israel, the Pentagon said. The destroyer USS Carney was steaming in the northern Red Sea when it shot down missile and drones, no? So, parang tuloy-tuloy, no, mga utol, no? This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. Pentagon Press Secretary Air Force Brigadier General Patrick S. Ryder said. Okay, ito na yung ano ng Pentagon, no? US and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base.
resulting in minor injuries. Ito na yung mismong ito na yung mismong hanapin lang natin yung medyo may nabasa ako dito. Ito yata. Okay, basahin lang naman natin konti, mga utol. The US and Israel say a variety of intelligence established that the cause of the explosion at the compound was an errant rocket fired by, ito yung tungkol sa may tungkol to sa ospital sa Gaza, na pinakita kanina sa video na talaga nag-misfire yung isang rocket na mula sa Islamic Jihad, a militant group that fights with Hamas. Hamas has blamed Israel. So Israel po ang tinuturo nilang may dahilan ng pagpapasabog ng isang ospital, na yung pala ang totoong dahilan ay yung nag-misfire yung kanilang rocket. So sila rin mismo ang may gawa ng pagsabog ng isang ospital sa Gaza. So ano masasabi nyo dyan? So ano na to ang masakit dito, may nadadamay na. Nagsisimula na lumawak. Pag ito'y lumawak na lumawak, pag ganti nitong ng Amerika sa Iran, anong mangyayari kasunod? Pwede magantihan at lang lumawak na lumawak. Ayan ang kinakatakutan ng lahat, maging global, maging world war. Anyway, the US has 2,500 troops in Iraq and 900 troops in Syria to deter potential escalation on the part of Iran and the militia its backs. The US has sent more USAF fighters and attack aircraft on the region, F-15E, Strike Eagles, F-16, 8 Thunderbolts, as well as the USS Gerald R. Ford carrier has 4 squadron of FA-18s. So napakarami, Puro airstrike ang gagawin ng United States of America. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang para nakakaano, Gusto man nating antayin kung anong gaganti ng US, pero nakakaanong isipin na baka lumala ng lumala. Paano pag lumala? Madamay ang buong mundo, So anyway, sana matapos na itong kaguluhan na ito, mauwi sa maayos na usapan. Sana. Marami namang umaasa at marami rin namang mga leaders ang gustong mamagitan sa kaguluhang iyan. So pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat kay Janreps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pie Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyong lahat.